Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda mga barata sa lado lokal, Department of Agriculture gulayan na sa paaralan na package sa padagos na pinaga-implementar man dyan na sa parte mismo kanda banwaan kanda Minalaba ka Camarines Sur. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Agri-Rice Organization sa barangay kan na Bataan na nakaresibinin na total na kantidad na 9,000 pesos na kasa grant hali sa DSWD para mana sa Pamana Sustainable Livelihood Program sa Banwaan kan Tinambaka, Camarines Sur. Pamayupa kan mga barata sa lado lokal, Department of Agriculture o Department of Labor padagos manda sa pagtaunin na ayuda utabang sa mga future vendors sa laog kan na syudad kan na Naga. Kaso kan liptos sa pyrosis sa Bicol buminaba nin 59%. Pamayupa kan na mga barata sa lado lokal, barangay Linyaga sa Kanaman na Camarines Sur pinagdeklaraman bilang barangay drug cleared kan Regional Oversight Committee para man sa barangay drug clearing program. Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur pinag-umaw ni Congressman Elre Villafuerte huliman kan na pagiging number 12 sa mga performing na probinsya sa Bicol o sa parte kan na intirong Pilipinas. Halangkaw na rate sa parte kan na Casorico 3 padagos man ang agrangay kan na mga residente sa Rinconada. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat marhay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, idiniklarang barangay drug cleared ang barangay Linyaga kana munisipyo kan Kanaman Camarines Sur kan mga miyembro kan da Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program. Ini pinagagibo kan nagtalikod na aldaw. Ang aktibidad na ini isinagibo matapos ang deliberasyon na ginibo kan na komitiba kan Barangay Drug Clearing na pinagapamayuan kan PDEA Regional Director 3 Edgar T. Jubay. Asinda pinagapartisiparan na kaniba pang mga miyembro na kinakabalihan na kan mga representante kan Philippine National Police, Police Regional Office number 5, asin man Camarines Sur Police Provincial Office, Department of Health, asin man ang Department of Interior and Local Government. Nagidibo mismo sa aldaw ka na Session Hall Legislative Building sa Kapitolyo Provincial dyan sa Barangay Kadlan, Pilik, Camarines Sur. Kanda punong barangay o si Lopez kan nasambit ng barangay kabali sa mga representante iyoan kapulisan sa Banwaan kanda Kanaman Camarines Sur na pinapamayuan ni Police Colonel Berhelio Olalia Jr. ang Provincial Director na nagtaukan sa iyang minsay manugod man sa katuyuhada na maigdeklara bilang drug cleared ang probinsya kan Camarines Sur. Nagpartisipar ang liderato kan munisipalidad kan Kanamanda sa paagiman ni Mayor Nelson Ligaspi.
anda nagtauman ng importansya nga mensahe manungod man sa importansya kan programa sa ikakaasenso kan personalidad kan mga naging biktima kan adiksyon kan illegal na droga. Anda pagsuporta kan gobyerno sa taong nakapalibot sa sainda nga mga pig lalakawan na pasiring man sa pagbagong buhay. Yaon man si Police Captain Bernie Ondisimo, ada pamayukan na pulisya kana man misunya hausyanda kana LGU o kana DILG kana man Clarissa Alto kana MSWDO asin man si Dr. Christine Laktawin Barangay Kagawad Berhel Cortez asin anda mga opisyalis kanda barangay kanda Linyaga dyan sa Kanaban Camarines digdiya nako aninda anda certified drug cleared na kung sa inda pagdeklara kanda sanggunian da panda lalawigan kanda probinsya kan Camarines asin ban kan oversight committee. Anda trayumpong ini bunga naman kan pakikipagtabangan kan PNP, Barangay Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office, lokal na gobyerno kan kanaman, asin man kan DILG. Anda mga nasambit ng suporta, anda nagkasararo mapadapit manda sa pagtulod sa pagbabagong buhay, nagibon ligtas ana mga namamanwaan sa parte mismo kana kanamanda na maging libre sa illegal na droga. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Ang Department of Agriculture DE Regional Office No. 5 sa tabang kan lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Minalaba ka Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Christopher Lizardo sa paagi kan Municipal Agriculture Office na pinapamayan ba ni Mr. Mark Francis Ibo nagsagibo kan pinagaapod na distribusyon sa gulayan sa paaralan na program package sa tulong eskwelahan. Ini iyo anda Magadap del Socorro asin anda Timbanga Elementary School sa Minalaba ka Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kon sa insinda nagtaunin mga gardening tools asin mga materialis na dakulang maitatabang sa kada eskwelahan orog na sa mga kaakian. Angulayan sa paaralan project sa Runggia Paramanda sa paagi kanda mga estudyante asin man kanda komunidad siring man ana pagkakaiguanin realisasyon kung gurano kaimportante ang mga gulay na ini sa saindang pamumuhay. Ang lokal na gobyerno kanda banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur sa paagi ni Mayor Chris Lizardo ang padagos sa pagsuporta kana sambit na nga programa kung sa inagkakaiguaning pagtatarabangan ang mga LGU asin man ang Department of Education asin man ang Department of Agriculture. Yan tangani man makanuod na magtanom ang mga estudyante nin gulay asin maaraman kung gurano kaimportante ang gulay sa salud kan mga kaakian. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, aplikante para sa housing settlement sa Naga, suspendido pa man giraray, huli sa Mayo nin pambakal nin luti, uda ning kwarta. Boyet Paderes sa detalye. Sagkod mo niyan, suspendido pa giraray ang pag-ako sa mga aplikante kan Housing Settlements and Development Office sa Naga. Alagad dakol lang nakikiwalay na mag-apply para magkaiguan sa diring loteng matutugtukan kan sa ilang harong. Kadaklan sa mga aplikante, mga informal settlers na iba sa irarong ning tulay nagdadagos. Sigun sa Chairman kan Housing Settlement Committee Kagawad Hagad, da ilago untok ang pagtauning aksyon. Alagad ang pinakaproblema ang may pambakal ning lote. Uda pundo, ini ang talagang problema. Igwa pa man subuot, nabubuyong mag-apply. Kadakol pa ang nag-aasa na matauan ng lote, alaga dahil muna mangyayari. Kung no arin mangyayari, dahil paaram,
Para sa BBC News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pig anunsyo ngunyan kan Department of Health DOH Bicol Center for Health Development na nakapagtala o nakapag-record ang Bicol nin 59% na pagbaba sa kaso kan leptospirosis sa inot na 8 bulan kan taon na presente o kanda 2024. Basado iyan sa record kan DOH sa Bicol, igwanin 65 leptospirosis cases anum na nagadana ana i-record sa riyon poon kan Enero 1 sagod ng Agosto 10 o 59% na pagbaba gikan sa 160 leptospirosis cases na naitala sa kaparehong peryodo kan taon na 2023 na i-record sa probinsya ng Camarines Sur ang may pinakadakulang kaso kan leptospirosis na may 25 kaso. Nagsunod dyan ang Camarines Norte na igwanin 13, Albay 10 kaso, Masbate na may 7 kaso, Sorsogon Guamanin 6, Catanduanes 3, mantang may tigsaro man na leptospirosis na kaso ang na-i-record kan DOH Bicol gikan sa parte mismo kanda nasabing riyon. Mientras tanto, nagpuon naman sa mga probinsya kana Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes asin Masbate ang anoma na na-i-record na nagadanin huli man kana sambit ng helang kasumpay kan bagay na ni. Agresibo ngunyan ang DOH Bicol sa saindang mga prevention campaign laban sa wild waterborne disease, influenza, like illness, leptospirosis asin man ang dengue disease. Pinagtawanin abiso ang publiko na padagos na mag-ingat sa paglusong sa baha sa pamaagikan na pagsulot nin mga protective gears. Iya na arugan na buta, pag-iwas asin na paglusong sa mga baha. Nagkaperang mga simptomas kan leptospirosis. Iyo ang pagkakaigwanin halangkaw na kalintura, nililipot, muscle pain, pagpupulakan mata, pagsusuka, asin man da pagkulog ni napayo. Pinapaingat ngunyan ana mga namamanwaan kan Department of Health ninhuli man kan posibleng maglangkaw anasambit ng helang huli man kan padagos na pagbagunas kan mga oran asin nagkakaigwa nin baha. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, rider nin motorsiklo erido sa aksidente duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Libmanan District Hospital dyan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, dagos na ipinagadalagan kang nagresponding mga autoridad ang sarong motorcycle rider matapos na ini ang dimalas na makasabat nin aksidente dyan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa inisyal na report, pasado alas 6:55 nin banggi kasubanggi kan mangyari ang aksidente sa tinampong sakop kan Barangay Busak sa Banwaan kan Libmanan. Pigbabagta sa buot kan sarong Ron, residente kan Barangay Mambulo Nebo, Libmanan, Camarines Sur, ang nasambit na nga tinampo lunad kang sa iyong motorsiklo kan pag-abot sa lugar kan aksidente. Ang rider ang nawaran ng kontrol sa iyang manibela, ninhuli na mana sa pag-uran-uran. Ninhuli kayan ang rider ang tulos nagsapo nin pagkairido sa iyang lawas na tulos man pinag-argapan kan mga residenteng nakahiling sa pangyari. Ang mga kabuhan kang MDRRMO Libmanan ang tulos na nagkadadalagan sa lugar, pinagtawanan first aid ang biktima asin pinagdiretso sa Libmanan District Hospital. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pig umaw asin pinagtawan ng recognition kan lokal na gobyerno kan na Banwaan kanda tinambak Camarines Sur sa paagi kan sa indang alkalde an inot na 10 barangay na nakapagsumiter na kan sa indang 2024 annual budget sa laog mismo kan sanggunian na bayan kan na Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. An pagtaunin recognition na pinagapanginutan mismo kan alkalde na si Abogado Rowella Tuy asin manda si Joseph Banis
kan Department of Budget kanda banwaan kanda banwaan kanda tinambaka kabaridisura ada pagtaunin recognition sa top 10 performing barangay na amay mana na nakatapos asin nakapagsumiternakan sa indang budget para sa 2024 na naipasa tulos sa opisina kanda sanggunian na bayan asin mada sa opisina kanda budget dyan sa banwaan kanda tinambaka kabaridisura anda mga barangay na pinagapaabuta na ni na recognition kanda nasambit na nga alkaldiya iyo mismo anda barangay kanda Pilarca, barangay kanda Mananaw, San Pascual, Pantat, San Isidro, Olda, Kaaluanda, Sierra Nevada, Sagrada, Bagakay, asin man anda barangay kanda Buena Vista, Gabusian kanda Banwaan kanda Tinambak Kabaridisura na inot na nga natapos ang pagaman kan budget para sa masunod na taon. Ang rekognasyon na ini nagpapatutuo kan higos asin dedikasyon kan mga barangay official na maipaabot ang mga programa sa saindang kanya-kanyang nasasakupan na barangay nakisumaro man sa sinambit na nga awarding an saro sa Maygus na miyembros kan sanggunian da bayan na iyo an chairman kanda Committee on Appropriation sa paagiman ni Kunsyal Erben Borja. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal 200 na container na may laog na produkto kada simana ang maabot sa Bicol puon sa bulan kan Septyembre. Darrell Banyas sa detalye. 200 na containers kada simana hali sa Singapore at sinipapang nasyon igdi sa Asia ang initial na karga kan mga international cargo vessels na maabot sa Tabaco Port sa Albay bilang pagpuon kan containerized shipment igdi sa Bicol region ngunya na maabot na bulan kan Septyembre. Ina na pinahayag ni Bureau of Customs District Collector Segundo Bade Jr. matapos na makumpleto na ang mga dokumento kana sa 800 gabos na containers na ibababa sa pier ng Tabaco sa laog sa nakagulan na Septyembre. Kadaklan sa laog kan mga container, iyo ang mga imported na bagas, construction materials at ibabang mga imported na mga produkto. Mantang igwanaman ni nasa 50 containers na backload gikan sa mga negosyante digdi sa Kabikulan ang nakatalaan i-export sa paagikan pagbalik sa ibang nasyon kan containerized shipping vessel. Tinuli kan direkta ng ibababa sa Tabaco Port ang mga produktong pig-import, dakulaon ang posibilidad na magbaba na marayan mga presyo kan sinambit ng mga produkto digdi sa riyon, mantang dakulaon na buwisman ang makukuha kan gobyerno asin kan mga lokal na gobyerno sa operasyon kan containerized shipment igdi sa Kabikulan. Nagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Agri-Rice Organization kan Barangay Bataan nakaresibinin total na 900,000 na cash grant gikan sa DSWD Pamana Sustainable Livelihood Program SLP. Iyan na ginibo kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes kan Department of Social Welfare and Development DSWD padagos na nagsuporta sa Peace and Development kanda Banwaan kanda Minalabak kan sinda nag-turnover ng cash gas o cash grant para man sa third cycle kanda payapa at masaganang pamayanan o ang pinag-aapod na Pamana Sustainable Livelihood Program SLF sa Banwaan kan Tinambak Camarines saro sa mga naging benepisyaryo kan programang ini iyo an Agri-Rice Organization of Barangay kan Bataan sinda nakaresibinin total na 900,000 pesos. Ang programa ini nakatabang nga ni man na magsuporta sa mga lugar na apektado kan mga pinag-aapod na insurgencies
arog kada barangay kan na bataan na alagad ang arog kaning mga programa kan na nasyonal da iman da maibababa sa lokal kun mayo ni Nikusa asin esforsos kan totoong nagserbi asin da nagpadangat na iyo mismo anama kan da sa indang banwaan Abogado Rowella Tuy katabang an opisina kan Municipal Social Welfare and Development Office MSW-DU sa pamamayuman ni Eric Pardi. Anda bilog na banwan kan tinambak nagpasalamat sa araw kaning mga programa asin suporta kan DSWD asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, senior citizen, biktima nin salisi sa laog kan na Siyudad Canaga, Bus o Kaisminda sa detalye. Interong sinipot ana sarong senior citizen ini matapos na mabiktima ni na salisi dyan sa Kiburaka, Barangay Pagumpayan, Sora, Naga City. Sa report, alas 8 nin pagkabanggi kasubanggi kan mangyari na insidente dyan sa Urban Kiburak, Barangay Pagumpayan, Sora, Naga City. Mantan ang biktimang senior citizen na biniso sa pangarang si Lulu Dilpin, 68 anyos, residente kanso na 4 Barangay Marupita, Kamaligan, Camarines Sur. Nagpasiring sa Kiburaka tanganing magpakal nin bilog na fried chicken. Mantang inisubot ang nakikipag-ulay sa tindira kan manok. Ang pinag-gilid subot kay ni an sa iyang bisikleta. Alagad nalingat ang nasampitan ng Lulu na hiling niya na lang na pinagasangkaya na kanda denabis ng suspect ang sa iyang paaguho na bisikleta. Asin duman naghagad ni na Socorro, nagkurahaw na nakataong atensyon sa barangay Tanod ka na sampitan ng barangay na dagos naman na pinagdakop na sampitan ng suspect na pinagtanan lang na alias na John, 19 anyos, soltero, residente kanso na 7, barangay Marupita, Kamaligan, Camarines Sur na nagluluwas kabarangay man lang kan biktima na sampitan ng suspect. Dagos nan pinag-aramalan na nasambitan ng suspitsado asin ini nasa kustodiya na kan PNP Substation number 3. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pinag-umaw ni Congressman Elre Villafuerte si Governor Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Uli kanda magayon asin marhay na pagpapadalagan kani sa laog kan na probinsya kanda Camarines Sur bilang gobernador. Kaya subuot na numrahan na anda Camarines Sur bilang pangdusi sa asinsado na mga probinsya sa bilog na nasyon na anda pagkakaigwa nin sincero asin na marhaya na liderato kanda probinsya ng Camarines Sur sa paagimada ni Gobernador Luigi Villafuerte. Iyo ang nagtulod ng aning digdi malampasan kanda probinsya ng Camarines Sur, anda iba pa nga mga probinsya sa intirong Bicol Region asin ini maibugta ka sa ikadusi sa mga asinsadong probinsya sa intirong Pilipinas. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elre Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Mga requirements, araw kayo ng competitive index, mababa tayo. So, ang ginawa namin, kakampi kalaban na talagang piniga po, pinalo up na mag-submit sila, tinabangan. Yan ang resulta, nag-number 12. Pero nakakalungkot, iba pa mga munisipyo talagang din nag-submit nag-comply sa mga submissions para ma-comply in competitive index categories requirements. Number 12 kita. Pero dapulan sa ko yung kumpiyansa sa sunod na taon, basta ang mga mayor po ay magsunod, mag-comply, top 10 sigurado tayo. At orgulyo po natin sabihin, under the leadership of Governor Luigi, nag-i-improve talaga ang ranking ng Camarines Sur sa iba't ibang areas, whether tourism, economic dynamism, calamity disaster preparedness. Malaking bagay po yan. Sarong testimony na madayon po ang liderato ni Governor Luigi Villafuerte.
Kumpara sa probinsya ni na Sorsogon na ana Sorsogon niya yaon sana sa ika-48 o 43 sa mga numero kada mga probinsya sa intirong Pilipinas. Mas harayong marayni kung ikukumpara sa improvement na nakuakan na probinsya kan Camarines Sur na yaon sa ika-12 ang competitive index. Anda subuot iyo anda saro sa mga rason kung tano ta digdi padagos na nagkakaiguanin na paglangkaw. Anda grado kanda parte kan probinsya kan Camarines Sur asin na nagasasakat na pinakamaray na probinsya kumpara sa ibang mga probinsya sa Bicol asin man iba pang probinsya sa parte mismo kanda Pilipinas. Ana probinsya kan Sorsogon mas harayong maray kung ikukumpara sa parte mismo kanda probinsya kana Camarines Sur. Sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte nahiling ang pag-asenso kan probinsya kana Camarines Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda 2nd District Camarines Sur. Definitely. Liderato ni Gov. Luigi yan dahil siya talaga ang leader mo niyan at nabibigay siya ng inspirasyon, giya, pinapakita niya ang determinasyon niya na mapagayon ang satuyang probinsya at malino naman. Number 12 kita out of 82 provinces, malaking bagay po yan. Sinasabi nga, di ba palagi tayong kinukumpare, mas magayon na ba ang Sorsogon? Pero ang Sorsogon nga ni harami ang ranking sa CAMSUR, no? So inspiration po ini sa parte ni Governor Luigi sa amin, Timon CAMSUR, na lalo pang magpursige, lalo pang mag-gibo ng mga magagaya na programa ay kakaharkan sa tuwid. Parti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan na 2nd District Camarines Sur. Mientras tanto, halangkaw na maray ang rate kan kuryente sa laog kan Caso Rico 3 padagos na pinag-aagrangay ini kan mga residentes kan Rinconada area. Katakod kan da bagay na yan ang lokal na gobyerno kan da siyudad kan Iriga. Hagad ngunyan ang tabang ni Congressman Elry Villafuerte na magkaigwa kan pinag-aapod na congressional inquiry sa padagos na paglangkaw kan de kuryente janda sa parte mismo kan Rinconada area. Mantang mayo man subuot na pigtutugutan nini kan ARC tangani man na mag-implementar kan paglangkaw kada sambit ng kuryente darakan da Manila o daramad sa parte mismo kanda pinagagibong resolusyon dadaraw nini duman sa Manila ngunya na aldaw sa opisina mismo ni Congressman Elry Villafuerte anasambit ng resolusyon na kung saan kini-question ang padagos na paglangkaw kanda kuryente, padagos na pagtubod ang parte mismo kanda nasambit ng opisina anda kinakaipuan subot na magpaliwanag digdi anda Caso Rico 3. Mientras na padagos man na piga tutulod kana kongresista asin kan sa iyang mga pagiriba iyo ada Bicol Light Power sa paagiman yanda kanda Congressman kanda 2nd District kanda probinsya kan Camarines Sur Congressman Elry Villafuerte sa tabang man ninda Congressman Migs Villafuerte asin man kan Bicol Saro Party List. Idi tangani man na maging marhay ang supply kan kuryente sa parte mismo kan Bicol Region, partikular na dyan sa may lugar kan Rinconada area. Tuyaan na parti pa kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. May 1 year na pong pagpaplano namin yan ni Governor Luigi, Congressman Mig. Kasama ang Bicol Soro Party List, ang aning mapondohan yan. After 1 year po ay nahaman po yung design. So, ngunyan na hanapan ka ng pondo mga pagibo yan. Plano tayo ipagibo yan kataid ng iconic Capitol Building. Ang aning mga gayon ng mga building dyan sa bagong Capitol Complex. Sigurado po mangyayari po yan dahil importante po kasi kung may programa tayo ng sports, environment, kalikasan, salud, edukasyon, na rin may programa kitang arts and culture. Kung hilingan mo sa kuyang ama na si Congressman, dating Congressman Governor Luis Elry Villafuerte,
Ikasyang ginibo yung Bicol Heritage singers, dancers, nagpapakompose siya ng mga magagayo na kanta, active kita sa mga international competition, sa mga arts and culture. So yan, pinapadagos man yan. Kung hilingin mo nga yung Baaw na choir, naggana sa international award yan sa choir competition, sinusuportahan po natin yan. Pero ang naisip po namin, kailangan talaga magkaigoning sarong institusyon na dyan iti-training, papaaralin ang mga interested sa arts and culture, gusto nila songwriting, magkanta, ballet, painting, art, gigibuhin ta dyan as part of the curriculum ng eskwelahan na yan. Tanganing ma-develop ang arts and culture. Alam mo, mga Bicolano, mahilig magkanta, magsayaw, basta arts and culture, very talented po ang mga Bicolano. So, ilalagyan dito sa may bagong Capitol Complex at that will be open for the whole region. No? Basta Bicolano ka, whether ka Marinsur o hindi. Gusto natin libreng training yan, ang mga equipment world class. So, first in the country yan. So, orgulyo ko sabihin, digdi sa Camarinesur din. Sa Camarinesur and Arts o an School of Arts sarong taunang pinagaplano ninda Congressman na Elry Villafuerte kan na probinsya ng Camarinesur asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte ada Bicol saro sa mga katabang kaini iyo ada Bicol Party List asin mada si Congressman Migs Villafuerte pagtatarbang-tabangan ka na grupo ana pagpapatindog ka na pinag-aapo na Camarinesur School of the Arts tangani man na nadigdi makapagklase ana mga nasambit na mga estudyante ninda libre salado man ka na environment asin sports kalidad salado ka na salud para igwanin na mga programa sa parte mismo kan arts and culture na inutkean si Congressman Luis Villafuerte iyo ang nag-implementar kan na Bicol Heritage sa singer dancer na kung saan ini ana bistadong maraya bako lang digdi sa parte kan na probinsya kan Camarinesur kundi maging sa parte kan na ibang mga lugar anda pagkakaigwa ni na maraya na mga atleta asin mga parakanta araw ka na choir na kung saan iyo ana ipinagapadara ka na banwaan kan Baaw Camarinesur sa ibang nasyon nanghakot ning kadakul-dakul na mga award sigun pa man yan ki Congressman Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarinesur. Mga tugang yanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata yaon dyan sa engineering department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asinman si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako ang sendong parabarata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.